Bilang ng naaresto dahil sa paglabag na umiiral na gun ban, umabot na sa 47. Ayon po yan mismo sa tagapagsalita ng PNP na si Police Chief Superintendent Leonardo Espina. Kabilang sa mga nahulihan ng baril ay 3 opisyal ng gobyerno, 5 pulis at 3 sundalo. Pero hindi naman daw agad sila makukulong ng 6 na taon dahil sasailalim muna sa investigasyon. Marin din pinagbabawal ng PNP ang pagdadala ng mga airsoft at maging mga laruang baril. Paglilinaw naman ng Espina, maaaring magdala ng baril ang mga pulis pero dapat ay naka-uniforme sila at naka-duty sa trabaho. Ang objective po talaga nito, Igan, is to minimize all election-related violent incidents which we experienced during the past 2 elections in 2007 and 2004. Indian national na namatay sa pananaksak sa Australia, inihatid sa huling hantungan. Pinatay ng mga hindi pa nakikilalang suspect ang biktima noong January 2. Nagsama-sama ang mga kaanak at kaibigan ng biktima sa village kung saan isinagawa ang cremation sa biktima sa traditional na Hindu religious rites. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang mga kinatawan ng Australian government sa India. Nangako silang aalamin nila at paparusahan ang suspect. 5 militante patay sa magkakahiwalay na insidente sa probinsya ng Dagestan sa Russia. 2 militante ang binaril nitong linggo matapos sugurin ng mga pulis ang isang bahay na pinagtataguan umano ng mga wanted na militante. Ilang matataas na kalibre ng armas ang nakuha sa bahay. Noong Sabado naman, 3 militante ang patay nang sumabog ang sinasakyan nilang kotse. Naganap ang pagsabog habang tinutugis sila ng mga pulis dahil sa pagdadala umano nila ng pampasabog. Convoy ng isang miyembro ng Provincial Council sa Afghanistan pinasabugan. Nakaligtas sa pagsabog ang opisyal pero patay ang bodyguard nito habang 5 iba pa ang sugatan. Papuntang Wardak Province ang convoy nang pasabugan ito ng isang remote-controlled bomb. Naganap ang pag-atake kasunod ang pagkamatay ng 2 NATO service member noong Biyernes dahil naman sa roadside bomb. Mahigit 700 sumukong Tamil Tiger rebel sa Sri Lanka, muling nakapiling ang kani-kanilang pamilya. Yan ay matapos nilang manatili sa rehabilitation camps sa pagwawakas ng ilang dekadang civil war. Dumalo ang Sri Lankan president sa espesyal na seremonya. Sa rehabilitation camps, tumutuloy ang mga rebeldeng sumusuko sa pamahalaan. Tinuturuan sila ng ilang bagay tulad ng meditation, sports at pagkanta. Tobey Maguire excited pa rin sa Spider-Man 4 kahit na urong ang release date nito. May 2011 dapat ilalabas ang pelikula pero tila hindi yan matutuloy dahil sa May din po ang i-release ang Thor. Yan ay isa pang superhero movie adaptation ng Marvel. Sa kabila yan, hindi naman daw nawala ng gana si Tobey. Nasa proseso sila ng pagde-develop ng istorya at sigurado raw na kapanapanabik ang susunod na yugto ng film series. At narito